So kung gusto mo na mahumaling o magkagusto sa iyo ang isang lalaki, mapalapit ang loob mo sa kanya, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. Kailangan mong iparanas, ipakita, at ipahalata ang mga bagay na ito sa kanya. Para sa ganon, magkaroon siya ng idea na meron kang pakay sa kanya, na meron kang gusto sa kanya. So sa video natin ngayon mga kamamay, ganun nga ang mangyayari. Ang isang lalaki ay parang nagayuma na magkakagusto sa iyo. Malaki yung tsansa na mangyari ito mga kamamay kung mape-perfect mo na gawin ang mga sasabihin ko ngayon sa videong ito. Maraming mga kababaihan na naman ang ngingiti sa videong ito at kung isa ka na doon, mag-comment ka naman at next video, shoutout kita. Okay? So mga kamamay, bago natin simulan ang topic natin ngayong gabing ito, isa lang palagi ang hinihiling ko. Huwag nyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. So kung napindot mo na yung mga buttons na yan, mga kamamay, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mahumaling o parang nagayuma ang isang lalaki na siya ay magkaka-interes sa iyo? So number 1, gumamit ka ng mataas na eye contact. Yes mga kamamay, ang isang lalaki ay madali yang makapansin ng mga bagay-bagay, especially sa mga babaeng tumititig sa kanila, sa mga babaeng nakakapansin sa kanila, at sa mga babaeng tumitingin sa kanila. Medyo tagalan mo lang kamamay ang pagtitig sa kanya at once na mapansin ka niya na madalas o palagi kang tumitingin sa kanya, mag-iisip ka agad yan. Mag-iisip ka agad yan na baka kung anong meron sa'yo, kung bakit ka tumitingin sa kanya. Mag-iisip siya na baka mamaya may gusto ko sa kanya. Yan agad ang iisipin ng isang lalaki Kasi hindi naman tititig ang isang lalaki sa isang babae kung wala lang. It's either humahanga siya sa iyo, it's either nagkaka-crush siya sa iyo. Okay, ganun lang ang possible na maaaring kahinatnan nun kapag ang isang tao, ang isang babae na kagaya mo, ay tumititig sa isang lalaki. Sigurado ako mga kamamay, tataas ang interes sa iyo ng isang lalaki kung ikaw ay tititig sa kanya or kung tataasan mo ang eye contact sa kanya. Alam mo, ang isang lalaki mga kamamay, nagkakaroon din yan ng gusto sa isang babae o nagiging interesado din yan sa isang babae kapag madalas niyang nakikita na tumitingin ito sa kanya. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, kung gusto mo na magkaroon kayo ng contact o ng ugnayan, kailangan mong itaas ang eye contact na tinatawag. Dalasan mo ang pagtitig sa kanya para mapansin ka niya. Okay? So number 2, magbigay ng taos-pusong komplimento. Pag sinabing taos-pusong komplimento, lagi mo lang siyang purihin sa paraang nakabubuti. Yung totoo naman mga kamamaya, lagi mo lang siyang batiin. Sabihin mo sa kanya na, ang gwapo mo. Okay, ang lakas ng dating mo. So, ibig ko sabihin dito is, palagi mo lang siyang palakasin. Okay, ang kanyang loob. Iyong i-cheer palagi, suportahan mo kamamay. Okay, purihin mo. Kapag ganyan mga kamamay, mapapansin ka ng isang lalaki. At sigurado ako hindi magtatagal, ang isang lalaki ay mahuhulog sa iyo. Ang isang lalaki ay magiging interesado sa iyo kapag ganyan. Palagi mo siyang kino-compliment, palagi mo siyang sinasabihan ng magagandang katangian niya. So, palaging buo ang araw niya kapag nakikita ka niya. Okay? Kaya mga kamamay, kung gusto mo na magkaroon kayo ng ugnayang dalawa, ang isang lalaki ay parang magayuma na tipong magkakaroon siya ng nararamdaman sa iyo, magkakaroon siya ng interes sa iyo, batiin mo lang palagi. Magkaroon ka ng magagandang komplemento pagdating sa kanya. Siyempre, lagi mong pupurihin yan mga kamamay para mapansin ka niya. Ewan ko na lang kung kabaliktaran nito, ang gawin mo dyan, sabihin mo sa kanya na ang pangit niya. O kabaliktaran nga yung gagawin mo, sabihin mo lahat ng worst traits niya, ano mangyayari? Di ba wala? Lalayuan ka niya. Baka mamaya magalit pa yan sa iyo. Pero kung mga mabubuting komplemento yung sasabihin mo, sigurado ako matutuwa yan sa iyo. At sigurado ako, paglalaanan kanya ng oras, panahon para kilalanin pa. Okay?
So next, iwasan mo ang palaging available. Tandaan nyo mga kamamay, kung gusto mo na mahumaling sa iyo isang lalaki, mamiss ka ng isang lalaki, o parang magayuma ang isang lalaki na tipong hahanap-hanapin ka niya, kailangan huwag ka palaging available. Okay? Huwag ka palaging nandyan para sa kanya. Para sa ganun, ng isang lalaki, hanapin ka. Okay? Isipin mo na lang kamamay kung palagi ka na lamang nandyan, lagi ka niya nakikita, lagi ka niya nakakausap, lagi ka niya nakakasama, so parang wala namang bago. Okay? Lagi kanyang inaasahang nandyan. So, hindi tataas ang value mo sa isang lalaki kapag kaganyan. So, paminsan-minsan, kailangan mo ring hindi maging available. Yung tipong magpapahanap ka rin sa isang lalaki. Yung tipong kahapon, ang saya-saya nyo. Ngayon, ang saya-saya nyo pa rin. Tapos bukas, bigla ka mawawala. Bigla ka magpapamiss. Makakatulong niya kamamay sa isang lalaki upang mas hanap-hanapin ka niya para maging laman ka lang ng isipan at puso niya. Sapagkat hinahanap ka na niya. Nasasanay na siya sa mga ginagawa mo sa kanya, sa mga pagpapa-inlove mo sa kanya. Kaya maganda mga kamamay, paminsan-minsan, huwag ka lang din palaging available sa kanya. Makakatulong yan mga kamamay para parang nagayuma ang isang lalaki. Naiisipin ka at hahanap-hanapin ka. Alright? So next, yung pagiging tapat at orihinal. Yes mga kamamay, makakatulong ito upang ang isang lalaki ay magustuhan ka, upang ang isang lalaki ay mahumaling sa'yo. Kailangan palagi ka lamang tapat sa kanya, orihinal, unique ka dapat. Okay? Hindi ka dapat magpanggap sa kanya. Yung tipong itatago mo ang pagkatao mo para lamang tanggapin ka ng isang tao. Huwag ganun mga kamamay. Huwag mong gawin na magpanggap sa kanya. Yung bang tipong karamihan, nangyayari ito, nagpapanggap na mayaman, nagpapanggap na may kaya, kung hindi naman talaga kaya, nagpapanggap na may pera, nagpapanggap na mayroong business kahit wala naman. So mga kamamay, bilang isang babae, huwag niyo pong susubukan na magpanggap para lamang magustuhan ng isang tao. Tandaan niyo, mas nakakaakit at kaakit-akit pa rin sa mata ng isang lalaki kung sino kayo, kung ano kayo, at hindi hassle para sa inyo ang mga bagay-bagay. Mas tatanggapin kayo ng isang lalaki kung kayo ay totoo, kung kayo ay nagsasabi ng maayos, kung malinis ang inyong hangarin, at hindi yung pagpapanggap ang inyong ipapakita sa kanya. Mas maganda pa rin na maging tapat at orihinal sa lahat ng aspeto na meron ka. Tandaan mo yan. Diyan mahuhumaling ang isang lalaki, diyan kanya mas tatanggapin, diyan ka mas kaiinlaban, at diyan ka mas iingatan ng isang lalaki kung paano mo ipinakilala ang sarili mo sa kanya. Okay? So next, magbigay ng espasyo at iwasan na palaging ipilit ang mga bagay-bagay. Tandaan nyo mga kamamay, lagi nyong igagalang, okay, kung ano man ang desisyon ng isang lalaki. Lagi nyong igagalang kung ano man yung kanyang sagot sa mga yaya ninyo, sa mga tinatanong ninyo. At iwasan nyo na palaging mapilit. Alam nyo na may gagawin yung lalaki, alam nyo na busy yung lalaki, ipipilit nyo pa rin ang gusto ninyo. Yung tipong kapag may pupuntahan kayo, gusto nyo isama yung lalaki, pinipilit nyo pa rin. Pinipilit, sinisiksik nyo yung sarili ninyo na baka po pwedeng hanapan ng oras. Kapag ganyan mga kamamay, pinipilit nyo yung isang lalaki na bigyan kayo ng panahon, bigyan kayo ng oras, na paglaanan kayo ng panahon. Kapag ganyan mga kamamay, hindi kayo iisipin o hindi kayo bibigyan ng panahon ng isang lalaki o hindi kayo iti-treasure ng isang lalaki sa madaling sabi. Kasi nga, pinipilit nyo sila at lahat ng bagay kapag pinilit mga kamamay, hindi maganda, hindi enjoy, hindi masaya. Kaya sa pagkakataong ito mga kamamay, maging magalang kayo sa mga desisyon ng lalaki. At huwag niyo palaging ipipilit kung ano man yung mga kagustuhan ninyo. Yung ibang mga kababaihan dito, sabi ng hindi po pwede o hindi na nga sumama ang isang lalaki, magtatampo pa. Okay? Sila na nga yung pinakausapan. Okay? Sila na nga yung pinagpaliwanagan ng maayos na hindi makakasama yung lalaki sapagkat meron siyang gagawin, meron siyang dadaanan, pero yung iba dyan, nagtatampo pa. Okay? Ang gusto nyo dito mga kamamay ay habulin kayo, maakit, mahumaling, magayumang isang lalaki sa inyo. Kaya kung ano man yung desisyon ng isang lalaki, respeto nyo yan. Huwag nyong ipipilit ang gusto ninyo sapagkat ang mga bagay na ipinilit ay hindi matamis, hindi masaya.
hindi mag-i-enjoy. Kaya mga kamamay, mas hintayin nyo na lamang ang perfect time para sa inyo, para sumama ng kusa sa inyong isang lalaki, pumayag ng kusa sa inyong isang lalaki, at ma-enjoy nyo ang moment. Kapag kusa, kapag bukal sa loob ang mga bagay-bagay, mas mahuhumaling sa inyong isang lalaki. Mas mai-inlove, mas magagayuma sa inyo ang isang lalaki na tipong hahanap-hanapin kayo palagi, magiging masaya ang mga bawat sandali. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mahumaling, maakit at parang nagayuma na tipong mai-inlove sa iyo ang isang lalaki. So mga kamamay, kung nagustuhan nyo ang video ito, maraming salamat at huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell at i-like ang ating video ito. So for more video and love advice, huwag mo kalimutan na mag-comment din para sa ganon ay ma-recognize kita, ma-shoutout kita next video. So mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.